Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang Diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod, 11:43, Radyo Totoo, ang kuso sang kamatuuran, kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Sa tanan natong nga tagpalamati, Enero 11, 2021, Lunes Gadlao, kag ini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Azaga. Kagani si Julie Gonzalez. Kagyari na ang mga nagabaga nga mga balita. Adsum Balita. Bishop Buzon ginagdama DYAF Media Partners sa pagpakigbahin sa pagpanglakaton padulong sa kamatuoran. Ang radyo DYAF nagapadayon paagi sa grasya sang Ginoo kag paagi sa kaalwan sang mga tawo. Pahayag ni Father Greg Neri sa Media Partners Day. Director sa Commission on Mission nagpalayag kung ano ang matudtod nga misyon sang isa ka binunyagan. Father Chris Gonzalez nagpahayag sang iya pagpasalamat sa mga naghatag sang bulig para sa mga biktima sang pagbaka. Itong Nazareno, manifestation of the Lord's redemptive suffering for mankind. Suno ina kay Father Ronald Quijano. Kag-update naman naton sa pagbaha sa ikatlong distrito, masobra sa 9,000 nga pamilya apektado sang pagbaha sa syudad sang Silay. Samtang masobra sa 12,000 naman ang sa syudad sang Victorias. Project Bangon ginlunsa sa parokya sang Immaculada Concepcion sa Talisay para sa mga biktima sang pagbaha. Kag sa aton weather update, tail end of frontal system magadala naman sa mga pag-ulan sa Visayas. Adsum Balita. Kagkaroon para sa detalye sang aton mga balita, Bishop Buzon ginagda mga DYAF Media Partners sa pagpakigbahin sa pagpanglakaton padulong sa kamatuoran. Sa iyang mensahe sa DYAF CMN Bacolod Media Partners Day, ngagit sa ulog sang kagapon nga adlaw, ginagda ni Bishop Buzon ang mga media partners sa dungan nga pagpanglakaton padulong sa kamatuoran. Sunod sa kay Bishop Buzon nga ang pangunang misyon sang Ministeryo sang Komunikasyon among pagpahayag sang kamatuoran. Iyaman ginatagan sang italupangod nga sa sining panahon sang gahom yara sa mga tao nga nagakapyot sang impormasyon. Kag bilang obispo siya nagakabalaka para sa sining nga henerasyon bangod sang balapnagon nga pagpalayag sang di kamatuoran, fake news. Siya nagpahayag man sang kabalaka sa sakaron nga pagmanipular sang media bilang pamaagi sa pagginansya sa iban. Isa man sa ginatagan sang italupangod sang obispo ang mga katalagman kag pagpanghangkat nga ginatubang sa mga tao nga yara sa media nga nagapalayag sang kamatuoran kaangay sang pagkamatay sa mga journalists sa pagpahipos sa kamatuoran. Ginakilala man ni Bishop Buzon ang papel sang media bilang pamaagi sang ebanghelisasyon. Ginkilala man sa obispo ang bago nga dagway sang radyo sa dinang programa naghatag sang italupangod sa kabuhi sang simbahan. Nagpasalamat naman si Bishop Buzon sa mga media partners sa ila suporta para sa misyon sang ebanghelisasyon sang Diocese sang Bacolod. Adsum Balita. Samtang kaangot naman nga balita, ang radyo DYAF nagapadayon paagi sa grasya sang Ginoo kag paagi sa kaalwan sa mga tao. Inang pahayag ni Father Greg Neri sa Media Partners Day. Nagpahayag sang iya pagpasalamat sa mga media partners si Reverend Father Gregorio Neri, ang CEO sang DYAF CMN Bacolod, sa nahanabo nga Media Partners Day sang kagapon nga adlaw. Suno kay Father Neri nga ang radyo nagapadayon paagi sa grasya sang Ginoo kag paagi man sa kaalwan sa mga media partners
ug mga sponsors nga nagapati kag nagasuporta sa Ministeryo sang Social Communications. Yari ang kabay sang pahayag ni Father Greg Neri. How does DYAF survive? We survive because of God's goodness and because of your generosity. We cannot survive without God and you, our media partners, sponsors, and benefactors. Although we struggle every month to pay for our bills because our monthly sponsorship is not really enough to cover our expenditures, but it is our reliable source of support for us to continue from here on and beyond. Again, Monsignor Bonglo said via Zoom that the missionary nature of the church belongs to all of us, to everybody. And we can support in 3 ways, he said, through prayer, through sacrifices, and through our financial support. Of course, we do not underestimate our support in mission through prayer and also our sacrifices. But our financial support really helps a lot and can go a long way bringing the message of salvation even to Orinao sa kabutiran sa Kabangkalan. May arap ng kita na malambot dito and as far as Victorias. So our media partners, your financial support greatly brings the good news of salvation to all peoples, and that is the Missio Agentis. Our live streaming has reached to the ends of the world, literally, from US, from Europe, or from Asia, Saudi Arabia. So this is because of you, our media partners, anchors, staff. And so as CEO of DYEF, I express my sincerest and deepest gratitude to all of you. Madamong gini salamat sa inyong bulig, spiritual, material, and financial sa pagpadayon sa misyon sa simbahan pinaagi sa kahanginan. Madamong gini salamat. Adsum Balita. Director sang Commission on Mission nagpalayag kung ano ang matutuod nga misyon sang isa ka binunyagan. Ginpayag ni Father Roselo Villarosa, Director sang Diocesan Commission on Mission, sa isa ka interview sang programa nga 40 sang kagina sang aga kung anong matutuod nga misyon sang isa ka binunyagan. Aton pamatian ang kabayin sang iya nga pahayag. Sini nga tuig nga Year of Missio Agentis, ginpakabayo ko nga gin-acronym, no? Daw mo nagibana ang medyo uluuso gamay, MISSION ng mission. Para may ara kita common nga paghangop, tanan-tanan kita, basin nalipat bala kita nga magsiling ka nga mission or missionary, abi naton para lang ni sa madre kag pare, no? Tanan ni saya nga binunyagan, nagpahayag ang Dios sa kagalingon. There was a voice that came from heaven that said, "You are my beloved son, ikaw ang akon hinigugma nga anak, nahamutan ko gid ikaw." Kakamuto ang balon ni Jesus sa iya pagpalapnag sang mayong balita nga na categorize into 3 major ministries. Amotong mission ni Jesus, namely the ministry of preaching, the ministry of healing, the ministry of exorcism. Ano ang aton nga common nga paghangop sang tinaga nga misyon o kon missionary? Dili ko nagalimit ko sa word nga misyon, no? Letter M, naga-start sa mandate. Natama kung kita, klaro kay Jesus ang mandate, kasi nooy mandate ang what moved him, no? What drove him to perform his ministry. Kasi no mandate, kita mo parts ang iyang inauguration, nagkadto to sa nagpuli sa ilabalay sa Nazareth, kag didto nag-attend sa sang ilang religious assembly,
gathering, kag ginpabasa siya ang scroll. Kag dito sa book of the prophet Isaiah, gin-specify ang mandate niya nga ari di siya, I have come, nagkari ako para to bring good news to the poor, to set the prisoners free, etc. etc. Amo nang mandate ni Jesus, kaklaro sa iya. So katahom sinaman pamalandungan, sini nga tuig, pamalandungan taliwat sa pagbunyag sa aton. Ano ang mandate ni God sa aton? Nga kabahin sang regalo sang pagtuo nga ginbugay sa aton abi. Anong mandate ta? Kaya mo ni nagaset sang pace sang aton direction sa aton work para padayunon nga itanom ang binhi sang pagtuo kag Kristyanismo. Ang letter I, ang aton nga task is to inform. Hindi na siya insakto maghambal kita makadto ko to sa Pijakway sa Don Salvador para itanom ko si Kristo sa ila. O kung dalon ko si Kristo sa ila, ay, ara na si Kristo madaan to, di ba? Ara na sa philosophy ng God is everywhere, no? Kundi makatutok kay i-inform ta sila. So, amo na sa ang task sa isa ka missionary, ma-inform kita. Hindi kita sila nga dalon ta si Jesus. Ara na si Jesus, i-inform ta lang, kakalipat man ang tao, ay kakalipat man. Letter S, ang missionary, ang mission, gina-cultivate sa chimpo sang silence. Sini nga tuig, gindeclare ni Pope Francis from December 8, 2020 to December 8, 2021 as Year of St. Joseph. Kaya isa sa mga klaro katama nga bertod ni San Jose, ni Senyor San Jose, ang virtue of silence. No? Grabe nga, kita mo sa tananda nga detalye sa mga ebanghelyo, wala kita may nakita kasi si St. Joseph do nga kagahod abi sa iya. Ka-silent lang gid sa iya katama. Kag St. Joseph amo na ang basta ako niya, I don't know about you, ako ya kada bati ko St. Joseph, ang ako nga association sa iya silence na dayon. Amo na ang bal ni Saint Mother Teresa of Calcutta. If you do not know what silence is all about, you do not know what prayer is all about. Because it is in the fruit of silence is actually prayer. Ginatawag man kita tanan sa sininga tuig to reawaken in us a sense of ano panawag sina, discerning behavior and disposition paagi sa paghipos. Ako na pero may ginaresita sa mga ginasermon ko nga, can we at least spend 15 minutes of silence before bed and after bed? Muna pero may akon, it will really do wonders to your life. Ang isa ka letter S na mission, simplicity of lifestyle. Ginhambal na ni St. Francis of Assisi sa iya mga disipulo, siling niya, you go and proclaim the good news of salvation to all the whole world. And, if necessary, use words. Kung sayuron pa, magsiling kita gali nga prophetic function naton nga maghambal, magtanom sang pulong sang Dios sa kasing-kasing sa mga tawo. Ang speech gali, ang paghambal is just a last recourse, kundi ang simplicity of lifestyle. No, ang aton klase sang pagpangabuhi. That's why mission is a way of life. It's not academic. That's why hindi sa dapat ganiya ginadiskusyonan sa lamisa. Ginapangabuhi ni saya mo. Disposition. No, amo na ang real preaching natin sa mga tao. That's how we attract people that we are truly Christians. No, ang ato ambal ni Pope Francis sa iyang Evangelii Gaudium, ambal niya the very first bold sign sang isa ka tudtuod nga missionary is joy. Siling niya, hindi ka pwede mangin misyonaryo kung ang itsura mo permedo halin sa punerarya. Amo na ang ginahambal sa iyang Evangelii Gaudium. Dapat happy disposition ka. Part na sa simplicity of lifestyle. May complex mo lifestyle. Damo ka insecurities. No? Damo ka, hindi ka mangin malipayon nga tao. Ang sa letter I, sa mission, I-O-N na lang bilin, no? Our task is to, as a missionary, is to inflame the hearts of people. Animator kita. No? Amo tong nag-aangkla gina sa ginahambal ko nga joy, actually ginunahan ko na. Ang basic naton nga paghangop sa isa ka misyonaryo, dapat animator ka, nagapa-inflame ka, sang nagapadabdab ka sang kalayo, sang tagipusoon sang tawo. Amo na ang Pentecost experience nga to, kita mo ginbutang tanaga ni nga birthday sang simbahan tungod kay ang experience sa mga disipulo to kag ang tanan nga tumalambong during that tuigan na actually nga pista sa mga Israelinhon. But that experience of the Holy Spirit inflamed their hearts. So much so that they became very courageous and bold to spread Christianity all throughout the world. Amortong Pentecost experience nga to, no? Nag-inflame, nagdaba-daba
ang ila kasing-kasing amo na ang journey to Emmaus. Atong si Cleophas ang upod niya nga wais lakabalos Jesus ang upod nila. Sang ato na sila sa gininbitar na si Jesus nga manyapon na kigabi na after how many hours of walking towards Emmaus. Kag tapos naghambal si Jesus sila, maupod ko sa inyo. Tapos dito nagpapahayag si Kristo sa iya kaugalingon paagi sa pagpamiyak-piyak sa tinapay kag nadula siya abi sa ilaluyo. Naghambal sila, sang hindi bala nga our hearts were burning when he was discussing to us the scripture. No, dito kag na-inflame sila liwat, no. So amo na siya ang inflame, no. Ang sense of other, ang maayo nga disposition sang isa ka missionary, ang imo nga ginapanumdom ang kaayuhan sang imo isig katao, hindi imo kaugalingon. Sining tsimpo subong sang dako gini nga hangkat sa aton, tsimpo sang pandemic, tsimpo sang baha di sa aton sa probinsya, hindi kita mahadlok magpakigbato, maghambal kag magkontra sa evil nga social structure sang aton nga sistema sang pangabuhi tungod kay ang dumdumon ta hindi aton kaugalingon kundi ang mga nasalanta, ang mga biktima sang kalamidad kag biktima sang opresyon, no. Kagkatapusan, letter N sa mission, amo na ang nothingness. Ang isa ka missionary, dapat ang iya pero may ginadumdum, he experiences nothingness because it is in our nothingness that God feels us, no? After all, we are mere unprofitable servants. So it is not us, hindi ni parte sa aton kaugalingon ng pagkamisyonaryo ta, parte ni sa Dios nga nagregalo sa aton sang nagadinaso-daso nga bugay nga kinahanglan naton i-empty ni ipasa ni sa iban agud padayon nga maka-experience ang Dios ang tudtuod ang mga tawo sang tudtuod nga presensya sang Dios. Adsum Balita. Ang oras sa Diocese ng Bacolod, alas 8:16 na, kag sa ato nga pagbalik, mas sobra sa 9,000 nga pamilya apektado sang pagbaha sa Silay, samtang masobra sa 12,000 naman sa Victorias. Padayon ang pagbantay sa mga balita, diri lamang sa Adsum Balita. Adsum Balita. CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik
sa atong balitaan at sumbalita ang morning edition ng aton oras sa kahanginan alas 8:20 na. Kagpadayon kita sa aton nga mga nabilin nga mga balita. Father Chris Gonzales nagpahayag sang iya pagpasalamat sa mga naghatag sang bulig sa mga biktima sang pagbaha. Nagpahayag sang iya pagpasalamat si Reverend Father Chris Gonzales, ang direktor sa Dyson Social Action Center, sa mga naghatag sang bulig para sa mga residente na biktima sang pagbaha sa ikatlong distrito sang probinsya. Yari ang pahayag ni Father Chris Gonzales. Ginasugata naton ang bag-o nga tuig, no? Grabe ang mga kalamitis, mga trahedya nga nagakatabo sa aton. Ti ini siguro isa kapanawagan na naman sa aton to come together, to help one another, no? Labi na gid para sa aton nga mga utod didto dampi sa norte, sa bahin sang Victorias, sa Rabia, Silay, Talisay, no, nga naapektuhan sang sining mga flash floods. So ginapasalamatan gid naton ang mga nag-respond na, no, sa aton nga panawagan. Thank you gid sa inyo nga kaalwan kag sa iban pa nga magapadala sang ilabulig, whether sa social action o kung sa sari-sari nga communities nga nagakinahanglan, nakita gid sa Dios sa inyo nga kaalwan. Una naman nga nanawagan si Bishop Patricio Buzon sa pagpatigayon sa second kolekta sa misa para sa mga apektado sang pagbaha. Enero 1 sang sining tuig sang gidbaha ang syudad sang Victorias, Silay, Talisay kag Banwa sang Ibi, Magalona, alun sa yara sa ikatlong distrito sang probinsya. Linibo ka pamilya apektado kag nagdulot sang mininyon nga pagkaguba sa agrikultura kag infrastruktura ang baha. Bangod sa sagunson nga pagulan sa sumunod nga mga semana, padayon sa gihapon nagapanawagan ang mga lokal nga panguluhan subong man ang simbahan sa duga nga bulig sa mga apektado nga mga panimalay. Adsum Balita. Sa iban nga balita, itong Nazareno, manifestation of the Lord's redemptive suffering for mankind. Suno kay Father Quijano, ang Sacred Heart Seminary and Shrine nagsaulog sa kapisahan sang Black Nazarene sang nagligad nga Sabado, Enero 9. Isa ka prosesyon na ginhiwat sa palibot sang shrine. Ginsundan ini sang pagpangabuyo sang Santo Rosario sang komunidad. Isa ka santos nga misang ginhiwat nga ginpangunahan ni Very Reverend Father Ronald S. Quijano, STHD, Rector sang Sacred Heart Seminary and Shrine. Ang Black Nazarene ang manifestation sa kasakit ni Kristo sa pagluwas ng katauhan. Nagalaob naman ang rektor nga indi gid kuntani ang tagsa magkataka nga magpaubos ka magpangamuyo sang pagpatawad kapag ayo, pagdayaw kapag pasalamat sa Dios sa iya ginhatag nga grasya. Adsum Balita. Ang oras sa Diocese ng Bacolod, alas 8:23 na. Kag sa ato nga pagbalik, Project Bangon ginlunsar sang parokya sang Immaculada Concepcion sa Talisay para sa mga biktima sang pagbaha. Padayon ang pagbantay sa mga balita diri lamang sa Adsum Balita. Adsum Balita.
Adsum Balita. Pabalik sa atong balitaan, Adsum Balita Morning Edition, oras sa tayo sa Bacod, alas 8:25 na. Kag sa aton nga mga balita, Project Bangon ginlunsad sa parokya sang Immaculada Concepcion sa Talisay para sa mga biktima sang pagbaha. Naglunsad sa isa ka donation drive para sa mga apektado sang pagbaha sa siyudad sang Talisay. Nga mga kaiping sini nga duog ang parokya sang Immaculada Concepcion sa Barangay Concepcion, Talisay. Sunod sa statement sang parokya sa social media page, nga ang tuyo sang proyekto ang pagbulig sa mga residente nga apektado sang pagbaha pagi sa paghatag sa ila sa mga panguna nga kinahanglanon. Kalakip sa ila ginpangayo nga mga donasyon ng mga vitamins kag bulong para sa hilanat, ubo kag sipon, mga panapton, shampoo, habon, toothpaste kag iban pa kinahanglanon sa pagpanilo sang lawas. Nalakip ba ng alcohol kag face mask kag mga pagkaon kaangay sang bugas, mga dilata, mga pagkaon nga hindi na kinahanglan palutuon, gatas para sa mga kabataan kag lapsag, kag matinlo kag mainom nga tubig. Mahimo naman nga magpadala sang donasyon sa Immaculate Conception Parish sa Barangay Concepcion, Talisay City. Adsum Balita. Samtang update naman sa mga pagbaha sa ikatlong distrito, masobra sa 9,000 nga mga pamilya ang apektado sa pagbaha sa syudad sang Silay. Samtang masobra sa 12,000 naman sa Victorias. Suno sa pinakauling update sa syudad sang Silay, masobra sa 9,000 ka mga panimalay ang apektado sa pagbaha sa syudad. Suno sa report, 812 ka mga pamilya ang sa karon yara na pahamtam sa mga evacuation centers. Samtang may 8,207 naman ka mga pamilya ang ginpakamaayo na hindi na lamang padulong sa mga evacuation centers. 271 naman ka mga balay ang naguba sa pagbaha sa Barangay Bagtik, Lopez, Lantad, kag Rizal. Sa diin 246 diri ang mga ginakabig partially damaged, samtang 25 naman ang lubos nga naguba bangod sa pagbaha. Isa naman ang kaswalidad nga na-record, isa ka lalaki nga nag-edad sa 43 anyos nga ginkilala kay Marvito Lumanog nga taga Hacienda San German, Barangay Gimbalaon. Sunod naman sa report nga gipagawa sang City Social Welfare and Development Office ang syudad sang Victorias, may 12,567 ka mga pamilya apektado sang pagbaha. Sa karon mayara sang 1,274 ka mga pamilya nga yara sa mga evacuation centers. 17 naman kababalay ang ginakabig totally damaged bangod sa pagbaha, samtang may 79 nga ginakabig mga partially damaged. Adsum Balita. Latest weather update, tail end of frontal system, magadalas ang pag-ulan sa Visayas. Sandig sa Regional Weather Forecast ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa ang Weather Bureau sang pungsod, ang bilog nga Visayas ang makaagom sang maggalom nga kalangitan nga may mga malapta nga pag-ulan bangod sa tail end of frontal system. Ang Mindoro kag Palawan kalakip na, ang Calayan Islands ang makaagom naman sang magugalal umon tubtub maggalom nga kalangitan nga may mga pag-ulan sa pila ka mga duog bangod naman sa northeast monsoon ukon amihan. Adsum Balita. Ti partner Julie padayon nga nagapanawagan ang atong Diocesan Social Action Center sa mga pagbulig para sa atong mga kauturan nga apektado sang baha dira sa northern part sang aton nga diocese. Yes, kagang aton pila ka mga parokya nga kapilania kaupod man ang aton mga religious communities ang padayon man sa gihapon nga panawagan kag syempre nagapangolekta man sang bulig para sa aton nga mga kauturan dira nga apektado sang pagbaha. Kagang aton nga Miss Novenario para sa kapistahan ni San Sebastian nagsugod na sang kagapon nga adlaw. Yes, kag kita man padayon nagapasalamat sa aton mga media partners nga nagsuporta gid nagtambong sa aton Media Partners Day kapon nga adlaw kag aton Senior Obispo nagapasalamat gid sa inyo padayon nga pagbulig sa aton nga radyo kag sa tanan nga mga ulubraw naton sa aton Communications Ministry. Madamo gid nga salamat. Kag amoy ato mga balita nga natipon sa bilog nga puwersa sang DYAF CMN Bacod 1143 kHz para sa sining nga adlaw Enero 11, 2021.
Lunes. Inialagan Father Roy Christian Azogon. Kag padayon naman nga magtutok sa mga dugang nga mga detalye kag mga balita karon sa Adsum Balita Afternoon Edition, ini si Julie Gonzalez. Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.